Kasama na natin ngayon si Senadora Risa Ontiveros. Magandang umaga po, Senator. Magandang umaga po, DJ Chacha at Maricel Good at sa morning lahat po. po ng ating mga tagapakinig. Good morning. Good morning po. Nito nga lang pong July, Yes. yes po. Senadora, unas thank you po for being on the Mm-mm. show. I know you have so much on your plate. Ah, Salamat po sa pagpayag. thank you too. Oo Dito naman po. Thank you so much po sa pagpayag sa panayam. Unahin na Mm-mm. natin ito pong cyber libel complaint na inihain niyo po sa Yes. dating state witness na si Michael Mm-mm. Morillo at sa 6 na iba pang vloggers. Ayon po sa Yes. inyo, itong kumalat na viral video na nanghihikaya na kayo daw po yung hinikayat niyo yung testigo na gumawa Mhm. ng mali-mali na at pinalaganap na Mhm. walang ebidensya talaga ay Oo. layong sirain po ang inyong reputasyon bilang isang Mhm. senadora. Pero para lang po mas klaro, Mm. para po sa inyo, ano po ba yung pangunahing basihan nito pong cyber libel complaint nyo laban dito sa mga nabanggit na individual? Well, yung pangunahing basehan ko ay hindi lamang yung pag-atake ni Michael Maurilio alias Rene at ng mga vloggers na iyon sa akin, kundi pag-atake pa nila dun sa ibang mga witnesses laban kay Apollo Kibuloy at ang KOJC. Mga taong dating walang boses, takot sa kanilang kaligtasan, nilagay nila sa lalong malaking panganib. Inatake din po nila yung staff ko at inatake nila yung integridad ng Senado. Yung integridad ng aming mga investigasyong ginagawa, yung pakikipaglaban ng aming institusyon para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang kanilang sarili. So yun yung pinaka-basehan ng paghain ko ng mga kaso ng cyber libel laban sa kanila dahil sa kanilang pinroduce at pinamudmod at pinagdagan pa ng kasinungalingan ng mga video na yan. Opo. Tama po ba, Senadora? Yun pong Mm. inyong mga kinasuhan na vlogger, sa inyo na po manggaling? Mm. Sino-sino po ito? Bukod kay Murillo, yung dati pong witness? Oo, ito yung unang anim na kinasuhan sina Byron Cristobal alias Banat Bay, si Jeffrey K. Eric Celis, si Crizette Kifi Chu, si Jay Sonza, si Alex Vistor o Cho Moreno at si Attorney Ferdinand Topacio. Doon sa specific video na Mm-mm. tama po ba sinasabi nyo, yung mga vloggers ang nag-share, pero si Murillo yung nandun sa video. Anong specific video Yes. po yung sinasabi ninyo na cyber libel talaga, base doon sa naging reklamo nyo? Actually, naging dalawang video na po yan. Yung Mm. unang-una kung saan nilabas na yung mga fantastic na akusasyon niya na yun na nga, hinikayat ko daw siya, binayaran ko pa daw siya, ako daw ay pinaghahanap daw siya at binabantaan daw siya. Pawang mga bagay na nung una, sinumbong niya sa amin na ginagawa daw sa kanya ng mga dating kasama niya sa KOJC. And in fact, yung huling mga messages niya sa opisina ko ay nung June 22 and 23 na paki-rescue daw siya dahil kinidnap daw siya at noon ay bihag sa Glory Mountain ng KOJC. Sinundan pa yan ng isa pang video nung ako na ay nag-press conference at nilabas ko lahat ng kompletong resibo ko laban sa kanyang mga akusasyon. Naglabas pa siya ng pangalawang video na pinasisinungalingan na naman yung mga sinabi ko. So, tuloy-tuloy po iyan at yan ay tuloy-tuloy din. Pinagsisinungalingan at kinakalat, kinokomentan ng mga vloggers. Senator, si Maricel po ito. May mga Opo. naglabas din po kasi ng statement like si VP Sara at saka ang Mhm. Malacanang sinasabi na mas maigi kung mag-file na nga lang ng reklamo itong si Michael Maurilio. Kung meron siyang Mhm. issues tungkol nga po dito sa kanyang mga inilabas na testimonya. Ano po yung tingin ninyo Opo. dito, Senator? Well, tinitindigan ko po yung mga sinabi ko nung una na pawang kasinungalingan yung mga nasa video. So kung si Michael Maurilio ay nag-execute ng bagong affidavit na ang laman ay kasinungalingan pa rin tungkol sa akin, tungkol sa mga victim survivors at witnesses laban kay Kibuloy, di magiging liable pa siya sa perjury, no? Dagdag dun sa kaso ng cyber libel na inihain ko na. So, malaya naman siya maghain ng kaso laban sa akin. Pero tignan po natin yung mga laman. At saka Miss Maricel ha, curious na curious ako
paano nakuha ni VP Sara yung salaysay ni Michael Maurilio bago pa niya ilabas yung kanyang fake news video. So, meron po ba kayong hinuha, kumbaga? Paano nga ba nakarating? Kasi pati kami naku-curious. Ayun na nga eh. Well, wala. Hindi ako makapagbuo ng factual na teorya o fact-based na teorya dahil nakakapagtaka talaga. Parang talaga, bago pa ikalat sa social media yung video na yan, nakita na niya yung affidavit ni Michael Maurilio. Sige nga, ano ba yung paliwanag doon? But, Senator, do you think it's better kung matuloy nga, for example, yung complaint nitong si Maurilio, just so at least mas maging malinaw yung investigation? Wala akong reklamo doon dahil gaya ng nabanggit ko na, ang kahit sinong kababayan ay may kalayaan na maghain ng kaso. Ang akin talagang pinagbibigyan talaga ng diin ay dapat pawang mga katotohanan ito. Tulad ng pinaninindigan ko yung lumabas na findings at recommendations sa committee report namin sa investigasyon tungkol kay Apollo Kibuloy at ang KOJC. Okay. So, pwede na ba kaming meron ka pa bang Yes, tanong Senadora, about same issue? oo, isa na lang po, Senadora. Tama po ba, so si Murillo yung nasa video, sabi nyo 2 videos na po ito. Ano exactly yung ginawa ng mga vloggers? Did they share the video or did they make a content about the video? Para lang po malaman namin yung basehan naman po ng reklamo nyo dito po sa mga nabanggit na vloggers. Po, sila po ay nag-comment at gumawa pa ng mga dagdag na kasinungalingan tungkol dyan sa video at mga allegations ni Michael Maurilio. So pareho sila, si Michael Maurilio at yung mga vloggers, walang pakialam kung totoo ba o hindi yung mga sinasabi nila tungkol sa subject na iyan. At nilagay nila pareho sa dagdag na panganib yung mga victim survivors, yung ibang mga witnesses ni Apollo Kibuloy at ng KOJC. And you're saying itong complaint na ito, not just for you, more so for Yes. the victims and your More staff. so, Opo, pinaka para sa mga victim survivors talaga. Dahil ito yung mga tao na gusto pa nilang nakawan ng boses, gusto nilang ibaon yung mga totoong kwento ng mga taong ito na gusto lang sabihin ang kanilang katotohanan at makakuha ng kahit kapirasong hustisya kay Apollo Kibuloy. Pati sila sinisiraan yung kanilang mga testimonya, yung kanilang karanasan. Hindi pwedeng pumayag ang Senado dyan. Senator Risa, I'm just curious, bakit po kayo dumiretso sa Department of Justice na hindi na kayo dumaan sa oo. NBI or sa iba pang agencies dito po sa cyber libel complaint nyo? Actually po, the week before na naghain ako ng mga kasong iyan, naghain muna ako ng reklamo dun sa NBI para po hingin yung kanilang tulong sa investigasyon. Nasa na ba si Michael Maurilio? Kumusta ba siya? Dahil yung huling messages nga niya sa opisina ko ay kinidnap siya, bihag, pakirescue siya. Kaya nga, pinoward namin agad sa PNP Davao yung kanyang mga messages para ma-action na nila. Kaso habang ina-action na nila, lumabas na yung mga videos na iyon. So, hinihiling ko sa reklamo ko sa NBI, alamin nasaan si Michael Maurilio at kumusta siya. At yung dahilan na siya ay nagsisinungaling ngayon dito sa kanyang mga videos. Hiningi ko rin sa NBI, investigahan, nireklamo ko yung mga vloggers. Nung una actually mga 100 sila. So inuna ko na yung 6 sa kaso nung isang araw. And doon ko na hinahin sa National Prosecution Service ng DOJ dahil itong kaso ay imbued with public interest. Ayon sa rules mismo ng DOJ NPS, kapag ang kaso ay may public interest, pwedeng sa kanila na ihain ito. And yung public interest ay yung mga pinag-usapan natin na ito ay tungkol hindi lamang sa isang senador pero tungkol sa mga witnesses, tungkol sa staff ko rin at tungkol sa integridad ng Senado mag-imbestiga alang-alang sa ating mga mamamayan. Oo. So nauna na po kayo palang mag-file sa NBI bago po dito sa DOJ. Opo. Pero dun sa mga nabanggit Opo. nyo po na nasaan na si Murillo, may tugon na po ba ang NBI dito? Wala pa naman pong update pero sigurado ako na sa nakaraang 1 linggo ay kinikilusan na po nila ito at inaalam kung
kumusta na ba siya, nasaan ba siya talaga, at kung totoong bihag siya na siya ay ilagay sa ligtas na sitwasyon at papaliwanagan siya kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na to. Okay. Senator, kakambyo lang po ako sa ibang usapin. Ano Punta po? lang po ako doon sa Ano po? Senate leadership kasi of course Hmm, ngayon ang mainit na usapin yung Kiko Bam na mukhang sasama po doon hmm. sa Mayorya. And we heard your interview yesterday na sinabi nyo naman po na Opo, hindi nyo naman nararamdaman yung any betrayal. Pero of course, opo. sa amin po na mga ordinaryong mamamayan, nandun pa rin po yung aming curiosity na paano kaya ito makakaapekto in terms of yung inyo pong mga advokasya, yung inyo pong mga prinsipyo at isinusulong sa Senado. Kung halimbawang matuloy nga po sina Senators Kiko and Bam sa Mayorya Mm. and kayo po ay hindi naman sumasama doon sa majority block. Mm. Well, ako naman po ay tuloy-tuloy na maninindigan at tatrabahuin ko talaga yung dati ko pang sinasabi, no, yung pagpapalakas ng oposisyon pati sa labas ng Senado para lumaban at manalo sa 2028. And yung desisyon naman ng aking mga kasama sa Senado, kahit pa sa dalawang pinakamalapit, mas magandang itanong yun sa kanila kung bakit nila gagawin or di gagawin ang isang bagay. Dahil lahat naman po kami, hindi lang kaming tatlo, lahat po kami, 2 dosena, sa umaga po ng July 28, opening of session, magpa-final decision kung saan block kami sa SAPI. And particular kina Sen Kiko at Sen Bam, naglo-look forward pa rin ako na ano pa man ang aming final decisions na marami kaming pagtatrabahuhan ng mga common advocacies. Ano po, so sa pati naglo-look forward po ako na mapagbuo nga yung aming mga partido sa isang caucus sa loob at sa labas ng Senado. At yung mga party mates din namin sa House po ay nag-uusap din tungkol sa pagbubuo ng ganyang klaseng caucus. And beyond yung Kongreso ng ating bayan, siyempre excited ako na mapagbuo lahat ng mga like-minded, no, forces na gustong reformahin yung ating bayan. So magiging bahagi po ako dyan, magiging bahagi po kaming lahat dyan. Opo, pero bago po lumabas itong balita na mukhang sasama sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino sa Senate Majority Block, nagkaroon na po ba kayo ng pag-uusap tungkol po dito sa posibleng Opo. maging desisyon nila? Ano po ang nangyari, ma'am? Oo, nag-uusap po kami tuloy-tuloy mula nung pagkatapos ng eleksyon hanggang pa ngayon, and magpapatuloy palagay ko hanggang sa umaga nga ng July 28. So tuloy-tuloy po yung pag-uusap namin. Opo, pero tama ba yun, ma'am? Kasi may ilang senador din po kaming nakausap na sinasabi nila na mukhang sigurado na si Senator Cheese Escudero na mareretain as Senate President dahil mukhang more than 13 na raw po yung sumusuporta. Ano po ba ang nakukuha po ninyong impormasyon? Well, yung impormasyon ko po ay galing din sa inyo, sa media. So nasusubaybayan ko nga po na mukhang nakabuo na siya ng mayorya ng mga miyembro ng Senado at mukhang siya na daw yung mananatiling Senate President. So ganyan din po yung mga balitang nasasagap ko. Pero so far, meron po bang kumausap sa inyo para hingin po yung inyong suporta tungkol po dito sa Senate Presidency? Wala naman. Siguro alam nila na tulad nung nakaraang halos 9 na taon, talagang either mananatili ako sa minority or kung kinakailangan magbubuo or magiging independent senator. Pero kayo po ba, Senator, meron na po kayong desisyon kung sino po ang gusto ninyong maging SP? Well, actually, yung pagboto sa SP ay yung mga majority ang gumagawa niyan. So, hindi po ako boboto para sa SP or sa SAPI sa majority. So, sila na po ang magdedesisyon dyan. Ganun. Dahil gusto ko pong, well, yun yung isang pangunahing track para hindi sumapi sa majority na Yes. hindi bumoto sa Senate President. And ang layunin ko naman po, yung final outcome na gusto ko po kasi ay either nandun ako sa isang block or mananatili akong senador na consistent
dun sa layunin ko pati sa labas ng Senado na mag-ambag sa pagpapalakas ng oposisyon. Ay, yan nga po, Senator, paki-enlighten nga po kami kung paano po, how does it work? Kasi kung halimbawa po, piliin ninyo na sumama sa minority block, ano po bang ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin, lahat ng mga kailangang pagbotohan na mga issues sa Senado, dun na kayo sa minority block papabor? Ganun po ba yun? Well, kung sinong members ng minority bloc, usually nag-uusap-usap talaga sila kung ano yung boto sa mga issues. Pero walang hard and fast rule na kailangan laging pareho ang boto nila. O kasi bawat senador ay maaaring may opinion sa isang bill o resolution o budget intervention. So, at yung minority as a whole, sa naging karanasan ko sa nakaraang mga kongreso, ay constructive. So, yan ay check and balance, yan ay fiscalizer. Pero kami ni dating Minority Leader Senator Coco, marami-rami yung mga boto na nagkataon, pareho yung boto namin sa ibang mga kasama namin sa majority. Dahil sa mga common advocacies. Siyempre, yung huling boto na kinas namin ni Sen Coco nung nakaraang 19 Congress, masarap para sa amin dahil nung bumoto kami na huwag ibalik yung impeachment complaint sa House, ito nung korte pa kami, nung senator judges kami, ay may 3 miyembro na galing sa legislative majority na bumoto tulad namin. So, depende yan sa mga common advocacies kung ano ang ipoposisyon, whether ng minority o ng bawat senador kahit miyembro siya ng minority. Nabanggit na rin po natin yung impeachment, Senator. So, paano natin i-relate yung mga senador na mapupunta sa majority at sa minority block pagdating dito sa impeachment o wala talaga siyang connection at all? Well, siyempre, hindi ko sisisihin ng mamamayan kung isipin nila na may kinalaman yon. Pero in the end, kapag kami ay impeachment trial court, bawat isa naming senator judge ay magtitimbang sa mga ebidensya, sa mga witnesses na ihaharap sa amin sa bawat article of impeachment. At yun talaga ang dapat basehan namin sa pagdesisyon at pagboto kung convict ba or acquit ba. Pero kung sakali po na, sabi nga po ninyo, isa dun sa mga option maging independent kayo na senator. Kanina pinag-uusapan namin ni Cha dito. Ano po bang ibig sabihin nun? Baka kayo yung maging swing vote? Ganun ba yon? Depende sa balance of forces, sa mapping ng bilang sa isang upcoming vote. Depende po yun. And again, iba po yung kaninang pinag-uusapan nating impeachment trial court at kami bilang senator judges. Iba naman po itong sa majority minority. Yan po ay bilang Senado na legislative body. Magkaiba po yun. Opo. Oo, Senator Risa, bago pa po yung pahayag nyo kahapon, may mga spekulasyon na lumabas na yung posibilidad ng pagsali po ni na Senators Bam and Kiko sa majority ay dahil para daw po mas secure yung komite na mga gusto po nilang hawakan. Ano pong thoughts nyo dito? Kasi sinabi nyo po kanina kay Maricel na nakakapag-usap naman kayo, diretso po ang inyong usapan. Naitanong nyo po ba ito sa kanila? Well, hindi naman kailangang itanong kasi sa bawat pag-organisa ng Senado tuwing bagong kongreso, yan yung isang elemento ng pag-organisa kasi committee system po kami. So talagang pinag-uusapan saang mga komite magiging miyembro, sa aling komite posibleng maging chair. So normal na pinag-uusapan po yun. So napag-usapan nyo po na ito nga ba ang dahilan kung bakit posible yung pagsali po nila sa majority block? Siguro mas magandang sa kanila nyo itanong dahil decision-making process nila yan at kanila ang magiging desisyon. Basta ang importante sa akin ay tuloy-tuloy kaming nag-uusap at bilang mga senador at naging mga senador sa mga nakaraang kongreso, alam naman po namin kung ano yung mga importante sa amin bilang legislators at pagbabasihan ng aming mga desisyon. Oo, pero kayo po bilang isang matagal na at batikan na senadora dyan and nakikita namin yung stand ninyo all this time na di bali ng
sumali sa majority, magiging independent ako. Ganun yung stand nyo even before. And etong mga nakasama nyo po during the campaign at kinampanya nyo rin po last election, may mga spekulasyon na ito yung dahilan ng pagsali nila sa majority block. Ano pong reaksyon nyo doon? Yun po yung gusto rin naming malaman. Kasi sinabi nyo na kahapon, hindi nyo naman iniisip na betrayal po ito. But kayo mismo, Opo. kayo po mismo, okay lang po ba yun para sa isang senador na sumali sa majority block to secure yung committee na gusto mong hawakan? Kahit hindi na po ito tungkol kina Senators Kiko and Bam. Yung ganun lang nakaisipan kung hindi man totoo po yung mga balita na yan. Well, gaya ng nabanggit ko kanina, dahil tungkol din ito sa kanila, mas maiging sa kanila nyo itanong, basta't yung usapin ng mga komite ay importante sa kahit sinong senador sa bawat pagsimula ng bagong kongreso. Opo, sige. Understandable po yan, Senator Risa. Senator, lumulutang din po ngayon yung pangalan ni Senator Tito Soto na posibleng makalaban ni Senate President Cheese Escudero dito po sa Senate Presidency. Kahapon kausap namin si Senator Bato and hayagan niya pong sinasabi na ang Duterte 7 is going to support ito pong si Senator Cheese Escudero. Pero kung kayo po ang tatanungin, between Senator Tito Soto and Senator Cheese Escudero, pareho po ba kayo ng kaisipan ni Senator Bato na para sa kanya, kaya si Cheese ang boto ko dahil pinakikinggan niya ang lahat ng panig? Ano pong komento nyo doon? Well, na-appreciate ko naman yung pag-SP ni SP Cheese nung nakaraang kongreso. Pero hindi na lang ako magko-comment sa kanila ni Sen Tito dahil nga hindi ko talaga balak sumali sa majority. So malamang yung magiging pass ko doon ay hindi ako boboto dun sa botohan sa Senate President. So sinusubaybayan ko yung pagbuo ng minority at saka yung posibilidad o pangangailangan ba na kung hindi man magbuo ng independent block, then manatiling independent senator. So bahagi po yan ng pagbuo ng final decision ko para sa umaga ng July 28. Basta't ang sigurado ko pala ngayon at ang masasabi ko po sa inyo publicly ay hindi ako sasama sa majority. Last na lang po, Senator Risa, kasi alam po namin medyo marami-rami ang tatrabahuhin nyo ngayong umaga. With Senators Kiko and Bam joining the 20th Congress, kayo po ba mas positibo na yung check and balance natin sa Senado ngayon mas magiging maganda even if hindi natin sigurado kung saan nga po ba sila, majority or minority? Yes, mas confident talaga ako doon na pagsama nung dalawang pinakamalapit na senador sa akin sa bagong Senado at pati yung mga developments na pinag-uusapan, yung pagbubuo ng minority at yung posibilidad ng kung hindi independent block nga, independent senator, confident po ako na mabuting mga pangitain ito para sa 20th Congress na Senado. Lalo na napaka-importante ng mga pangyayari ngayon sa ating bayan at yung mga desisyon na mapapasakamay sa Senado. So yes, confident ako dyan at saka mataas ang fighting spirit ko, malakas ang pag-asa ko at lalo na din para sa oposisyon sa labas din ng Senado. Yun. Okay. Oo. Sorry alam ko po nagmamadali kayo, Senator, pero may clarify lang ako, isa lang po. Ang decision po kung kung sinong senador ang hawak ng komite, ultimately sa Senate President. Ganun po ba 'yon? Matimbang ang wishes ng Senate President, pero formally, officially, decision yan ng buong Senado. Kung sinong mga senador ang magiging miyembro ng aling mga komite, kasi ine-elect kami bilang miyembro ng bawat komite. And then eventually sa committee members at saka sa SP rin kung sino yung magiging chair ng bawat komite. Okay. Hindi, natanong ko lang po yun, Senator, kasi I wonder kung pwede siyang gamitin sa negotiation na, pare, boto ka dito sa issue na to, dapat in favor ka, kapalit nito committee. I wonder if that's possible po. Well, collegial body ang Senado and or rather deliberative body ang Senado, and
alam naman natin na yung politika is sabi nila, art of the possible. So, human nature din naman sa ating mga tao, di ba, na nakikipagtulungan tayo sa isa't isa at saka pinaalalahanan natin sa isa't isa yung mga kagandahang loob na ginagawa natin sa isa't isa. So, hindi naman yun, kumbaga, exercise mula sa Senado bilang human institution. Basta't ang importante ay inaalala namin mga senador sa bawat sandali na pinakamataas sa mga importanteng bagay na ito ay yung public interest. So, yun yung aking pinanghahawakan sa amin. Okay. Sige po, Senator Risa Ontiveros, marami pong salamat for joining us this morning. Maraming Pakakawalan salamat na po din. namin kayo at alam namin marami po kayong gagawin. Salamat po. Ingat po. Okay. Yan nga po si Senator Risa Ontiveros.